Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Pusang matang kilig, tungkulin mabanatan. Buksan ang aming alam, sarili maialay. Tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suminyong lahat. At sumaiyo rin. Sa banal na misang ito, mga kapanalig, patuloy tayong manalangin sa ating Panginoong Jesucristo para sa ating mga natatanging mga kahilingan, lalo tigit para sa ating mga kahilingan, sa kagalingan ng ating mga karamdaman. Ngayon din, patuloy tayong manalangin sa lahat ng may mga karamdaman na nasa kanilang tahanan at sa mga paggamutan. Sa ating Ebanghelyo, tayo ay papaalalahanan ng ating Panginoong Jesucristo ng pagpapagaling ay nagmumula sa Kanya. Ang biyayang ito ay ipinagkakaloob niya sa ating lahat. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap namin sa 40 araw ng paghahanda, ang aming kalooban ay iyong pagindapatin para sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay, upang masaya naming maipahayag ang magandang balita ng iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo ay paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga, at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagtuloy kami sa gawing silangan. May hawak siyang panukat. Sumukat siya ng 500 metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat uli siya ng 500 metro at naglumusong kami sa tubig, ito'y hanggang bewang. Sumukat uli siya ng 500 metro, ngunit iyon ay isa ng ilog at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangang languyin upang matawid. Sinabi niya sa akin, "Tao, tandaan mo ang lugar na ito." Naglakad kami sa pampang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pampang ng ilog. Sinabi niya sa akin, "Ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan, hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos na ito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawala ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain, at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok mabuwal. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda.
Nagtitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling. Ano man ang kanyang karamdaman, doon may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong niya si Jesus. Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagkadakay, gumaling ang lalaki. Dinala ang kanyang higaan at lumakad. Noon ay araw ng pamamahinga, kaya sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling sa akin ang nagsabing, dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya'y tinanong nila, "Sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, "Magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pagpapahinga. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa ating ebanghelyo ngayon, nakita natin ang isang lalaki na may sakit sa loob ng 38 taon. At naroon siya sa tabi ng Bethesda, isang lawa na pinaniniwalaan na may kakayahang magpagaling. Ngunit sa kabila ng kanyang matagal na paghihintay, hindi niya magawang makalapit sa tubig upang gumaling. At dito, sa puntong ito, pumasok si Jesus sa kanyang buhay at tinanong siya, "Gusto mo bang gumaling?" Napakasimpleng katanungan, ngunit naglalaman ng malalim na kahulugan. At ito ay magbibigay sa atin, mga kapanalig, ng pahiwatig sa kung paano nga ba natin maisa sa buhay ang ating pananampalataya sa ating pagdiriwang ngayon ng Kwaresma, sa ating paghahanda ng ating mga sarili. Sinasabi sa atin na ang pagpapagaling na nagmumula sa Diyos ang naging dahilan ng kagalingan ng lalaking ito. At sa panahon ng Kwaresma, tayo ay tinatawag na suriin ang ating mga sarili. May kanya-kanya tayong mga sakit. Marahil po, mga kapatid, ito ay sa pisikal, ito ay sa emotional man, o sa ating espiritual na mga karamdaman. Minsan, tulad ng paralitiko, tayo ay natutukso na maghintay na lamang mula sa tulong ng iba. Ngunit ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo na si Jesus mismo ang lumalapit sa atin upang pagalingin tayo. Naroon ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Hindi lamang pisikal na kagalingan ang kanyang alok, kundi
ang mas malalim na pagpapalaya mula sa ating mga kasalanan. Ngayon, mga kapatid, mga kapanalig, tayo ay hinihikayat, binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya. Pangalawa, tandaan natin, ang tunay na pagbabago ay mula sa pagtugon sa tawag ni Kristo. Nariyan si Kristo ang unang tumawag sa atin. Napakahalaga na tayo ay tumugon sa tawag nito. Napansin natin na matapos gumaling ang lalaki, binalaan siya ni Jesus, huwag ka nang magkasala upang hindi ka na magdusa. Ipinapakita nito na ang tunay na kagalingan ay hindi lamang sa katawan, kundi pati rin sa kaluluwa. Sa ating buhay, may mga pagkakataong hinihiling natin sa Diyos ang kagalingan at tulong. Ngunit nakakaligtaan nating iwasan ang mga bagay na naglalayo sa atin sa Kanya. At ito ang kasalanan. Ang Kwaresma ay panahon ng pagbabalik loob, mga kapanalig, ng tunay na pagsisisi at pagbabago. Bakit? Sapagkat tayo ay mga makasalanan, araw-araw dumaranas tayo ng pagkakamali sa harapan ng Diyos. Kaya ngayong panahon ng Kwaresma, sa muling pagdiriwang natin sa panahon ng Kwaresma sa taong ito, inaanyayahan tayong magbalik loob sa Kanya. Ang pagdiriwang ng Kwaresma at mahal na araw ay para sa ating pagbabalik, para sa atin. Hindi para sa Diyos na tumatawag sa atin, kundi para sa atin na magbalik sa Kanya, sa piling Niya, sapagkat tayo unti-unting nalalayo dahil sa ating mga kasalanan. At sa huli, ang pagpapahalaga ng batas ng Diyos ay higit kaysa batas ng tao. Isa sa mga dahilan kung bakit tinuligsa si Jesus ng mga Pariseo ay dahil gumaling ang lalaki sa araw ng pagpapahinga. Para sa kanila, mas mahalaga ang batas kaysa kabutihan na ginawa ni Kristo. Ito ay isang paalala, mga kapanalig, sa ginawa ni Kristo. Ito ay isang paalala sa atin na minsan tayo rin ay nagiging legalistic, no? Legalistiko. May inuuna o mas inuuna ang panlabas na pagsunod sa mga tradisyon o mga batas kaysa sa tunay na diwa ng pananampalataya. Mga kapanalig, ang Kwaresma ay isang paanyaya na gawing mas malalim ang ating ugnayan sa Diyos, sa ating relasyon sa Kanya. Hindi lamang sa pamamagitan ng pagsunod sa mga ritual, kundi sa tunay na pagbabagong buhay. Oo, napakaganda, no? Ang ating pasyon ay nariyan at ngayon nagiging bahagi siya ng turismo. Ngunit sana hindi ito manatili para lamang doon, kundi ang pagdiriwang natin ng Kwaresma at mahal na araw ay tumimo at magkaroon ng pagbabago sa ating buhay. Ngayong panahon na ito ay pagdasal natin na tulad sa paralitikong pinagaling ni Jesus, tayo rin ay magkaroon ng tunay na kagalingan. Ano ang mga kasalanan o sakit na meron tayo sa ating puso na dapat nating ipagpagalingin o ipagaling kay Jesus? Paano natin mas mapapalalim ang ating pananampalataya sa panahon ng Kwaresma? Kaya mga kapatid, tandaan natin na si Jesus ay laging lumalapit sa atin. Huwag nating hintayin ang himala mula sa iba. Lumapit tayo sa Kanya ng may buong pagtitiwala at hayaan nating baguhin tayo ng Panginoon. Baguhin niya ang ating buhay. Amen. Habang higit nating nakikilala ang Diyos, lalo nating nauunawaan na lubos tayong umaasa sa Kanya. Alam natin na marami tayong mga kahinaan at wala tayong magagawa kung hindi niya tayo tutulungan. Kaya't manalangin tayo sa Kanya
Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, naway lubos na mag-alay ng kanilang buhay sa paglilingkod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Tayo naway magkaroon ng pusong bukas sa pag-aalay ng sarili at lumago sa pagsunod kay Kristo na may pusong maamo at mapagkumbaba. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Tayo naway magkaroon ng tunay na diwa ng kababaang loob sa ating pakikitungo sa mga dukha at mga api at makita natin ang presensya ni Kristo sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pagmamahal at pagtataguyod sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Ang mga nauna na sa atin sa paglisan sa buhay na ito, naway makaisa ng Diyos sa Kanyang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Panginoong Diyos, Ama ng mga dukha, bagamat batid namin ang aming mga kahinaan at pagmamalaki, dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong bayang nangangailangan ng iyong tulong. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso at katinibig mo, kayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. At alak na nagmula sa isang bangkay ng ubas, inubig, nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Handa ng bawat puso, pagkatinibig mo, kayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, inaalay namin sa iyo ang mga kaloob mong ito bilang pagtanaw namin ng utang na loob sa iyong paglingap sa amin araw-araw at bilang pagganap sa iyong pagkupkup sa aming lahat na iyong ibinubuhay sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming naisaloob
ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kami makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, ang kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaluwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang nagpapatawad namin sa nagkasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulo sa tukso at iadyan kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapanalig, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala.
Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong dalisay ang aming kalooban at panibaguhin mo ito sa aming pakikinabang upang ang tulong mo ngayon at sa hinaharap ay aming lubusang matanggap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, tayo po ay manalangin para sa ating mga kapatid na may mga karamdaman, may mga sakit. Kayo pong nariyan sa inyong mga tahanan, nakikinig at nanonood ng banal na misang ito. Tayo po ay sabay-sabay na manalangin at ating isipin ang ating mga kapatid na may karamdaman o ang ating mga karamdaman na meron tayo ngayon. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal namin at para sa ibang mga may karamdaman. Loobin mo nawang maunawaan ng mga taong labis na nahihirapan dahil sa dinararanas nilang mga sakit at karamdaman na sila'y kabilang sa iyong mga hinirang. Tulungan mo maunawaan nila na sila ay kaisa mo sa iyong mga pagtitiis para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Amen. Mga kapanalig, bago po ang huling pagbabasbas, ilang patalastas lamang po. Ngayong panahon ng pagninilay, pagsisisi at pagpapatawad, sa panahon ito ng Kwaresma, maglakbay tayo patungo sa bagong simula, maging isang Veritas Eucharistic Advocate at dumalo sa ating mga healing mass dito sa Veritas Chapel, 162 West Avenue, Corner EDSA po. Para po sa inyong mga pamisang pasasalamat, kaarawan, kagalingan, o kung kayo may mga special na intensyon para sa kaluluwa at masi-sponsor o love offering, tumawag lamang po sa ating Religious Department, 8925-7931, local 129-131-137, o mag-text po sa 0917-631-4589 at hanapin lamang po si Miss Rene Jose o si Miss Arenahe. Mga kapanalig, maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating banal na misa, humayo tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay.
kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.